Guys, may napagtripan ako dito, ano. So, ito yung tester na in-upload ko dati na nilinis ko yung board niya sa yung pinaka-board niya, no. So, ngayon, nakulangan ako dito sa battery. Kumbaga, hindi ako satisfied na palit ako ng palit. Ang ginawa ko is kinonvert ko siya to 5 volts USB. Ayan, no. So, titingnan natin kung ano yung naging so far. Malakas yung beep niya, no. Mas mailaw. Up. Yan, mas mano yung ilaw niya ngayon. Mas maliwanag kaysa kung itong battery yung gagamitin. So tingnan natin yung 1K na resistor kung madidetect ba, accurate ba. Ito. Magalaw. Tapos i-compare natin dun sa plug. Wait lang. Ayan guys. So, tinesting natin yung resistance test niya sa 1K. May 0.983 kilo ohms daw. Itong 1K na binili ko kanina. So, i-compare natin sa plug. So, yan. Gamit yung plug. May nakuha tayong 0.98687. So, halos tikit lang guys, no? Kung plug yung gagamitin. Ayan. Ito yung 1K. So, medyo satisfying naman yung ginawa natin conversion dito sa tester. Tingnan natin kung may nag-iinit na IC. Kasi 5 volts to eh. 5 volts yung input natin. Wala naman. Ayan. So, pwede na to guys. Ang behind logic nito sa ganitong ano, pag magre-repair ka, halimbawa may troubleshoot ka, no. Kung analog, maganda kasi kahit brand out, matetest mo yung device or yung ano ba, appliances. Pero pag wala naman talaga totaling kuryente, brand out, so hindi ka makagamit ng iron, hindi mo rin mapaplug yung nire-repair mo, TV man yan, electric fan, or computer. So, ang logic kung bakit ko naisipan na i-convert, kasi once na may repair ka, pwede mo siya i-power on using ito nga, 5 volts. Although maganda rin naman yung may battery kasi kahit walang power, halimbawa yung electric fan is kung thermal fuse lang naman yung sira, check mo kasi may battery ka, battery operated yung tester mo. Sa case na to, kasi naka-convert na siya ng 5 volts, so hindi mo na siya magagamit, no? So, gagamit ka ngayon ng ito, pero 5 volts din to eh. So, gagamit ka ng battery operated na continuity tester or iba pang tester or analog tester para lang matest. So, yun yung ano natin dito. Ang ano ko lang is ma-replace itong battery na kasi ito guys, wala nang masyadong nagmamanufacture nito na original. Although ito nga brand na hindi masyadong reliable brand sa mga store. So, isang buwan palit agad yan. Tapos yung ito kasi 'di ba may mercury, may lead. Tapos may ano pa to na chemical. So ano pa rin sa kalusugan.
tsaka sa environment. So, convert na natin ng electric. Ayan. So, yun lang naman guys. May disadvantage at saka advantage naman to. So, yun lang.